Ano natin? O, ayan o si Adjung. Ayan po si Zaur Rahman Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur yata to. Galing-galing. Gigil na gigil, gustong manakit. Oo, gigil na gigil, galit na galit si Kong. Akala mo naman may nagawa na sa bayan. So gigil na gigil kasi itong mamang ito. At sinasabi nga niya na si Duterte daw, dapat daw yan ay makasuhan. At hinihikayat niya ang NBI na sampahan ng kaso. Putang ina. Akala mo siya may-ari ng Pilipinas. Sino ba tong unggoy na to? Ng ina. Sino ka ba? Para magbigay utos kang hayop ka. Hindi mo naman trabaho yan. Ano ba trabaho ng isang mambabatas? Gumawa ng batas. Putang ina mo ka. Eh di gumawa ka ng batas na bawal na mag-joke sa Pilipinas. Congressman ka, di ba? Yan ang trabaho nyo, di ba? Gumawa ng mga batas na kapaki-pakinabang sa Pilipinas, di ba? So gigil na gigil si tanga dahil nag-joke si Duterte. Sobrang diktador nyo naman. Pati naman pag-joke ng tao, bawal na. Tangina, ganyan kayo ka-sensitive. Ha? Pinagliba kayo sa sama ng loob. Pinag-iiwanan ba kayo ng mga syota nyo? Wala ba kayong ka-Valentines nung February 14? Bakit kumukulo lagi ang dugo nyo? Bakit ang hilig nyong makialam sa Pilipinas? Sa bagay, freedom of expression, di ba? Okay naman, hindi naman namin kayo pinipigilan. Oo, sa freedom of expression nyo, express kayo na express ng feelings ninyo. Sa mga Duterte, putang ina, pagka kami nag-express ng feelings tungkol sa inyo, ipapatawag nyo kami. Mga bakla ba kayo? Matapang lang din naman kayo eh. Kapag nandiyan kayo, di ba, sinasabi nyo matapang lang kayo eh pag nasa vlog kayo eh. Dito kayo sa Congress magtapang. Gago, hindi naman kami congressman. Gawin nyo akong congressman ngayon din. Gawin nyo akong party list representative ng kahit sino dyan ngayon din. Para magkaalaman tayo. Eh kayo din naman, mayayabang din kayo dahil mga congressman kayo eh. Ginagamit nyo yung plataforma nyo, yung platform nyo, yung kapangyarihan ninyo para manggipit ng kapwa ninyo. Buti nga kami, hindi nang gigipit, nagsasalita lang kami. Oo, inaano lang namin kayo, sinisita lang namin kayo dito. Buti nga kami, naninita lang eh. Di ba, kayo nga eh. Ang dami nyo pang mga pinagpapakulong dyan. Adjong, magkano ba? Ako eh, nagtatanong lang ha, magkano ba kasi? Magkano ba ang binabayad sa'yo kada tinitira mong mga Duterte? Kasi Adjong, ang daming problema ng bayang Pilipinas kung gusto mo talagang makatulong sa Pilipinas. Solusyonan mo yung problema ng Pilipinas. Ano ba problema ng Pilipinas? Kayo ang problema ng Pilipinas. Yan ba problema ng Pilipinas, sir? Ha? Duterte ba problema ng Pilipinas? Yun bang si Duterte, yung sinabi ni Duterte, kung halimbawa mapakulong mo siya ron, mawabawasan ang problema ng Pilipinas? Ha? Masyado nyo naman, naging mga GMRC teacher na kayo. Ang tagal na ni Duterte na ganyan. Ang tagal niya nang naging pangulo, ganyan ang tabas ng dila niyan. Putang ina, hanggang ngayon nagre-reklamo pa rin kayo. Ha? Bisaya ka ba? Hindi mo ba alam kung anong ugali ng mga Bisaya? Tsaka putang ina, hindi na kayo mabiro ah. Ha? Masyado kayo seryoso sa buhay ba? Sobrang seryoso nyo, mga matay kayo dyan. Ha? Ano? Tapos magpapatawag na naman kayo. Wala pa kayo napapatunayan. Young guns nga kayo. Young guns, ibig sabihin, bago pa lang kayo sa serbisyo. Puta, ano na ba mga nagawa mong batas? Ano na ba mga naipanukala mong batas? Makapagyabang ka, kala mo ang dami-dami mo nang nagawa sa Pilipinas ha. Talk mo ka, senador, kung mananalo kang kupal ka. Ha? Pasikat ka, hindi ka naman kasali. Kupal. Pakinggan natin sasabihin nitong tukmul na to. Oh, kala siguro nitong mga to nakakatakot sila. Hindi kayo nakakatakot mga bossing, ha? Tandaan nyo yan. Walang takot sa inyo. Oh, baka sa isip nyo lang yan. Akala nyo tatahimik kami porque pinapatawag nyo kami nek-nek nyo. Dito na nga lang kami bumabawi sa inyo eh. Kala nyo ba nakakatakot kayo? Hindi kayo nakakatakot. Pupunta ba kami dyan sa hearing nyo dyan sa Kongreso? Bakit? Sino ba kayo? Kayo ba nagpapalamon sa amin? Ha? Kami nagpapalamon sa inyo. Pero kayo ba nagpapalamon sa amin? Kala nyo mga Diyos kayo ah. Kapag kakampanyahan, putang ina, kung makaluhod kayo sa mga tao, parang kakain kayo ng lupa. Pag nanalo kayo, yayabang nyo ah. O sige, pakinggan natin kung gaano katalino to. Tali-talinuhan, kala mo naman. Gusto mo magkaroon ng medalya? Ayun, sumali ka sa track and field. Araw-araw may press conference kayo. Tapos yung press conference nyo, pag sinita, putang ina, gigil na gigil kayo. O pakinggan natin, sasabihin katalinuhan nitong mokong na to. Quick follow-up, you have a statement din po kahapon about, just to have it on record, can you just please elaborate your statement na NBI should look into former President Duterte's kill threat against senators? Well, it's so disheartening, no, for public officials. Disheartening, ulul. Ang disheartening ay yung public official magnanakaw. Wala kaming paki kahit mag-joke kayo dyan, magdamag. Halimbawa, mag-joke ka. Oh, mag-joke ka ng, katarantaduhan na joke. Wala kaming paki.
Wala kaming paki. Ang disheartening is yung kayong mga politiko, wala kayong nagagawa para sa bayan. Puros kayo hearing ng hearing. Wala naman kayong nagagawang mga batas. Itong mga sinasabi mo ngayon, anong may tutulong yan sa bayang Pilipinas? Mapapakain ba tayo niyan? Yung sinasabi mo ngayon, kapag ka ba sinunod namin yan, magmumura ang bigas? Masasagot ba ng mga sinasabi mo ngayon kung sino ang nag-fill out ng mga blankong item dyan sa BICAM report? Ang dami-daming problema ng bayan eh. Ang daming problema ng Pilipinas. Ang pinoproblema mo yung joke nung matanda. Utangin na sa bahay nyo ba wala nagjo-joke? Siguro kung wala kayong mga sense of humor sa bahay nyo, wag nyong igaya si Pangulong Duterte. Minahal ng tao si Pangulong Duterte dyan. Kung ayaw mo sa joke niya, putangin na mo, wag kang makinig sa joke niya. Pakialam niya sa'yo. Di ka naman kasali, umiepal ka. Ha? Hindi ka naman kasali, umiepal ka. Hindi ka naman senador. Hindi ka naman senatoriable. Hindi ka naman binanggit ang pangalan mo pero tain-tai ka. Utangin na ka. Kung ikaw meron kang karapatang magsita sa presidente, meron din kaming karapatang sumita sa'yo. Kupal. Sige, disheartening ulul. Sabi mo, ang daming problema ng Kongreso. Kaya mo bang magbukas ng libro mo, ipakita mo ngayon kung saan mo dinala yung pera ng opisina mo? Kung saan nyo ginastos yung pera ng opisina mo, Adjong? Kaya mo ba yon? Kung kaya mo yun, saka ka na namin nirerespeto kung kaya mo maglabas ng ano mo, ng mga ginasta mo dyan sa 3 taon na pag-upo mo bilang representative ng 1st District ng Lanao. Pero kung wala, wag ka na, Adjong. Hindi ka namin kilala, wala kaming paki sa opinion mo. Doon ka magyabang sa probinsya mo, pumunta ka ron. Doon mo sabihin yung mga sinasabi mo. Sabihin mo, wag na lang iboto si Duterte doon. Especially those who have served as our president, to say these things, no? To threaten, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. In the past, we've heard him threatening illegal pushers, drug syndicates, etc. Napatahin itong mga illegal drug lords, tsaka mga illegal pushers. But he mentioned that he made those threats in the context of the war against drugs. Yes. War against drugs. And hindi siya nagjo-joke nun. Hindi siya nagjo-joke nun. So anong problema nun? Besides, Adjong, kasama yan sa campaign promise ni Duterte. Duterte was campaigning at yan ang kasama sa mga sinasabi niya, papatayin ko lahat yan. I will kill them all. If you destroy my country, I will kill you. Sinasabi niya yan nun, nanalo siya with that campaign promise. At ginawa niya yung kanyang campaign promise, gunggong ka. Kung against ka pala sa mga ganun, di sana, ikinampanya mo si Duterte na hindi siya manalo nun. Diba? Pero hindi. Alam ko for a fact na ikinampanya mo, tuwan-tuwa ka pa. Na ang isang Mindanaoan naging presidente, tama? Style mo, bulo. Adjong, wag ka na. Hindi ka malinis na tao, Adjong. Adjong, hindi ka malinis na tao, sir. Oo. To curb, to free our streets from the illegal drugs syndicate. But this time, it was said in a context where he has candidates, and there are also candidates on the other side running. Okay, so what's wrong? In the same position. So, medyo hindi siya, para sa akin, it's really, it concerns, it should concern all of us. Because hindi dapat man normalize yung salita na patayin. Gago, hindi mag-normalize yung patayin, pero yung pagsashabu pwedeng i-normalize. Ha? Hindi ba sinabi nung PNP, ni Marbil, di ba nino-normalize ni Marbil yung pagdodroga? So okay lang sa'yo yun? Yung sinabi ni Duterte na joke, hindi okay sa'yo? Pero yung sinabi nung PNP chief natin na, may economic yan, advantage yang pagdodroga. Kasi yung iba, mga mag-overtime, siguro, hindi kaya ng katawan nila, kaya yung iba nagdodroga. So, ikaw, okay lang sa'yo yun na PNP chief natin, supposedly humuhuli ng mga drug lord, pero sinasabi, nino-normalize yung paggamit ng droga, sinigundahan pa yun ng spokesperson niya. Sino-normalize yun? Okay lang yun. Wala kang comment doon? Wala. Ito isa. Ikaw bilang isang Muslim, sir. Bilang isang Muslim, alam ko Muslim to eh. So, kung ikaw Muslim ka, yung inyong moske, babuyin natin. Babuyin natin moske nyo, hukayin natin, isara natin, hindi kayo papasukin para sumamba. Hukayin natin, warakin natin. Tapos tirahan namin, babuyin namin, taihan namin. Ng 16 na araw, magyosi kami doon, tapon lang dyan, umihi sa bote, itapon lang dyan. Umebak, wag i-flash. Okay lang sa'yo yan, Adjong, okay lang yan. O kung hindi okay sa'yo yan, alam mo ba ginawa yan sa KOJC, 16 days, binaboy yung simbahan ng KOJC, ng mga pulis. Pero hindi ka naman nagsasalita, Mindanao din yan. So okay lang sa'yo yun. So yung kill threat ni Duterte na joke time, butthurt ka, pero pag yung totoong issues ng bayan na seryoso, wala kang say. O yung mga blankong items sa BICAM, okay lang sa'yo yun. Okay lang sa'yo yun, sir, ha? Question lang ha, question lang. Baka pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Kung ayaw mo, wag mo.
Oh, pero okay lang sa yun. Pero pagdating sa bagay na to, ang dahil mo sinasabi. Joke lang yun, sir. Get a life. Magsyota ka. Jumowa ka ng mga 10. Oo, pagsabay-sabay mo para magkaroon ka ng ibang iisipin. Para maging busy yung utak mo, pagsabay-sabay mo yung 10 babae, problemahin mo kung paano mo sila sosyotain ng sabay-sabay nang hindi ka mahuhuli. Yun ang gawin mo para medyo hindi ka busy. Kasi parang lahat na lang issue sa'yo eh. Pati utot ng Duterte, baka issue sa'yo. Baka pati pagtitingan ni Duterte, issue sa'yo. Baka pati yung pagtulog ni Duterte ng late, issue pa rin sa'yo. Lahat ng Duterte, issue sa'yo eh. Magkano ba? Or even sa mga, if you go to mga airports naman, di ka naman talaga po pwedeng mag-bomb joke na. Putang ina niyan. Ganong kabopols ito. Pag pumunta ka daw sa airport, hindi pwedeng mag-bomb jokes. Bakit? Tanga. Merong batas na bawal talaga yan. May batas na bawal mag-joke ng mga ganyan. Putang ina, may batas ba na bawal mag-joke ng papatayin kita? Patayin kita eh. Kung gusto mo, Adjong, gumawa ka ng batas. Ipagbawal mo yan. Gumawa ka, bilisan mo ngayon na. Putang ina, puro ka reklamo eh. Magagawa ka lang ng analogy, pantanga pa. Yan talaga, bawal talaga yan sa sa airport. Sinasabi na yan, doon pa lang sa check-in, bawal po ang bomb jokes. When you're inside the airport, bawal na ang bomb jokes. Hindi pa pwedeng pa joke-joke dito kahit na joke lang yan. Basta ang usapan ibomba, bawal yun, ikukulong kayo. Klaro yun. Talagang bawal sa airport ang bomb jokes. Pero pag sinabi ko sa airport, papatayin kita, hindi bawal yun. Kahit 10 ulit kong sabihin, hindi ako pwedeng hulihin sa airport. Kasi hindi bawal sa airport yun. Napakatanga naman ng mo. Nag-bomb joke ba si Duterte sa airport? Kung nag-bomb joke si Duterte sa airport, tas hindi siya hinuli ng mga taga-airport, puta sa kakapumutak. Eh hindi naman yun ang problema eh. Hindi naman yun ang issue, sir. Ang issue natin dito, sir, it was just a joke. Ginawa yun sa isang pribadong pagtitipon kasama ang mga malalapit sa kanya, mga kandidato nila. O kung ayaw mong makinig, putang ina mo, wag kang makinig. Kung sensitive ka masyado, magsara ka ng TV. Kung nasaktan ka doon sa sinabi niya, keep it to yourself, suck it up. Hindi importante yung statement mo, first off. Just do something about it. If you feel like PRRD has done something, do something about it. File cases if you may. Kung meron kang nakikitang mali doon, mag-file ka ng kaso. Ka nagbibigay ng opinion mo. Hindi naman hinihingi. So pag nagpunta si Duterte sa airport, nagbabam jokes ba yan? Hindi naman. Saan ba siya Saan ba siya nagsalita doon? Sa sortie nila. O sino bang mga nandoon? Yung mga nandoon nga hindi nagrereklamo, ikaw nagrereklamo ka? Kami nga nandoon, narinig namin harap-harapan, di kami nagreklamo, ikaw reklamo ka ng reklamo. Ay nagawin mo yung trabaho mo. If you feel like meron siyang ginawang kasalanan, huwag kang mag-utos NBI. Ikaw mismo magsampa ka ng kaso para hindi ka umiiyak. Yung bomb threat na jokes kasi automatically you'll be mapupusasan ka. Yes, airport yun, tanga. Gunggong ka pala eh. Nasa airport ba si Duterte? Nag-bomb jokes ba siya? Hindi naman. O gawin mo, gumawa ka ng batas. Bawal na po ang kill joke sa Pilipinas. Gumawa ka ng batas na ganun, bilis. O gawin mo na. Ano lang, dami-dami mong sinasabi. Kala mo kalinis-linis ng pagkatao mo. Akala mo hindi ka nagjo-joke sa buhay mo. Style mo bulok. How much more, for example, for say that out in the public. But it's the issue really, my point that O, di ba? Naano ka rin eh. Yung analogy mo, nahiya ka din eh, no? Binawi mo kagad eh, no? The issue really is, anong issue really is? Gagawa-gawa ka ng istorya mo, tapos magbibigay ka ng analogy, palpak pa. Tapos pag sinita kayo, galit na naman kayo. Ano, papatawag ka? O, boss dada, ba't mo ako minumura? O, bakit? Bawal? Gumawa ka ng batas na bawal ka murahin. Eh, tanga ka eh. Ayaw mo na, sisita ka, pa-interview ka ng pa-interview, wag ka magpa-interview. O kaya umalis ka sa posisyon. O, magtago ka lang sa bahay nyo, wag ka magpakita. Hindi kita mapapansin. Pa-interview ka ng pa-interview eh. Tapos ngayon, pag sinita yung interview nyo, bawal. Peke ba to? Peke ba to? Fake news ba itong ginagawa ko? Hindi. Nagre-react ako. At I am within bounds of my freedom of expression. Galit ka na naman. Sabi mo, ba't tinatawag na bobo? Eh para sa akin, bobo yung ganyang salita eh. Oh. trying to drive at is if you're an individual who enjoys or wields a certain influence, you have to be more circumspect about what you say because your followers may think na seryoso ka. Hindi kami tanga. Gago, sinabi na nga, it was just a joke. We know that it was just a joke. Ikaw ang makitid ang utak. Ikaw ang bopols. Ikaw ang tanga. Ikaw ang gullible. O, ikaw ang reklamador. Hindi ka naman kasali. Hindi ka naman importante. Hindi naman patungkol sa'yo. Putak ka ng putak. O, sumbong ka sa nanay mo.
Yung barangay nyo, pumunta ka sa barangay. Madaming may reklamo doon, dyan sa Lanao. O, yun ang resolbahin mo. Huwag mo resolbahin yung problema ni Duterte, hindi mo problema si Duterte. O, hindi mo problema si Duterte, wala rin siya pakialam sa'yo. Oo, sabi ni Duterte, eto ka oh. That's why, pag sinasabi na joke, when will it end? We don't know which one. Putangin mo, joke nga eh. When will it end? Eh di pagtapos na yung joke tanga. Bupol sa puto. Ina ka, masyado kang nood ka ng nood sa mga Duterte. Taing-taing ka sa mga Duterte, tapos nood ka ng nood, tapos pag may nakita kang mali, para sa'yo, puputak-putak ka. Di ka naman importante, Adjong. Hoy, Adjong, tumigil ka na. Di ka kilala, Adjong. Putangin na, tumakbo ka ng senador, baka kahit 10 boto, wala ka makuha. One is joking, which one is not. So I think we have to be more, more circumspect about how we say things out in the Ikaw, gusto mo ganun. Oo, gusto mo, gawin mo yun. Putangin na, wag mong ituruan yung ibang tao. Oo, wag ka maging diktador. Kung gusto kong ganyan ka, ikaw ang hari ng kabaitan sa Pilipinas. Ikaw ang hari ng kagandahang asal. Eh di putangin na mo, magpatayo ka ng estatwa mo, tapos sambahin mo. Oh, pero wag mong uturuan yung tao na maging katulad mo, kupal ka. Eh paano kung ayaw niyang maging katulad mo? Bakit mas marunong ka pa? Especially if the occasion calls for a choosing of new leaders in the country. So, yun yung aking position doon at pananaw. Na hindi dapat agad-agaran natin ma-normalize at ma-trivialize yung mga threat na dali-dalian mo lang sabihin, pumatay or patayin. O ano, so, ano gusto mong gawin? Sabitan ka ng medalya. Anong gusto mong gawin? Lagyan ka ng halo, gano'n, para mapunta ka sa langit, gano'n. So, malinis ka. O di sana nagpari ka. Di ba sinasabi ko naman sa inyo, kung ayaw nyo ng mga bastos na mga vlogger, huwag kayo mag-subscribe sa amin. Kung ayaw nyo ng mga nagmumurang vlogger, huwag kayo dito manood. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, marami namang ibang papanooran. Halimbawa, Adjong, meron namang Nickelodeon. Meron namang Cartoon Network, Looney Tunes, Disneyland. Mamasyal ka dun. Wala kang makikitang mali. Huwag ka nang manonood kasi sa mga Duterte. Huwag ka nang manood sa mga vlog ng Banateros. Lahat na lang lagyan mo ng rule yung panonood mo ng YouTube, gawin mo, manood ka na lang ng mga cartoons, ganyan, hentai kung gusto mo. Manood ka ng bold, araw-araw, bahala ka sa buhay mo hanggang maubos yung palad mo sa kakasasoy mo, wala kaming pakialam. Pero wala rin kaming pakialam sa sasabihin mo tungkol sa presidente naming si Duterte. Dahil unang-una sa lahat, he's not trying to impress you. Walang pakialam si Duterte kung ano yung mali at tama sa'yo. In the first place, hindi ikaw ang nagpapakain sa kanya. So ako na, bilang representante ni PRRD, ako na ang sasagot sa mga sinabi mo. Wala akong pake. Hindi ka importanteng kupal ka, bumalik ka sa distrito mo sa Lanao, ayusin mo yung problema nyo doon. Siguraduhin mo na lahat ng mga proyekto mo doon ay maayos. Hindi yung pinakikialaman pati pangangampanya ni Duterte sa mga kandidato niya. We like what Duterte is doing. We know him. If you do not, that's your problem. Don't make us worry about your problem. If your problem is yourself, then try to do something about it. Dumbass. Para lang matapos na tong para lang matapos na tong ating usapin tungkol dito. Ito ang sagot ng NBI ha. Pakinggan nyo. Walang galang na kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapatay. Jong, kupal ka. Tingnan mo anong sabi sa'yo. Tangina ka, apektado ka, hindi ka naman kasali. Iyak ka ng iyak, hindi ka naman na-mention. Tangina, hindi ka kasali sa picnic. Hindi ka sinama sa excursion. Hindi ka kasama sa field trip. Isa ka pa, Tori. Tangina kayo. Daldal kayo ng daldal. Kung ano-anong kaartehan nyo sa katawan, tangina, hindi naman kayo kasali, nagre-reklamo kayo. Ulitin natin yung sinabi ng NBI director. Sabi ko sa inyo, matino mag-isip to eh. Nung NBI director natin hindi mo pwede itong kupal-kupalin, putang ina nyo, babata nyo pang congressman. Tangina nyo, magpalago muna kayo ng bulbul. Bago kayo makisali sa mga usapin ng malalaking tao sa politika, magpahaba muna kayo ng tenure dyan sa Congress bago kayo umasta na putang ina nyo, kala nyo, kayo may-ari ng Pilipinas sige. Mawalang galang na kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapatay. Deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjojoke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Gets ha, Adjong? Kuha mo?
Adjong tsaka Torre ha, kuha nyo. Oh, so Torre, ano mangyayari dyan sa sinampamong kaso? Basura katulad mo. Mapupunta yan sa basurahan kung saan ka nararapat. At ikaw, Adjong, putangin na mo bago ka daw mag-utos. Punyeta ka, mag-aral ka muna ng batas. Kung may problema ka sa buhay, huwag mo kaming idamay. Sabi nga dito ni NBI Director, uutusan nyo akong mag-imbestiga sa joke. Ano to, joke? Ina nyo. Mga hayop kayo, so dito pa lang sunog na kayo. Dito pa lang, nga na. Ang ina nyo. Yan ang napapalaan yung mga gunggong kayo. Ang hilig nyong makipaglaro sa mga malalaki, hindi nyo naman ka-match. Tapos pag nasaktan kayo, iiyak kayo. Oh, di ba sinabi ko sa inyo, wag kayo makipaglaro ron? Di ba sinabi ko wag kayo makipaglaro sa malalaki? Oh, tapos kapag ka naano kayo, iiyak kayo. Oh, tignan nyo, ulitin natin yung sasabihin ni NBI Director ha. Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Oh, di naman kayo senador eh. Senador ka ba, Tore? Umiiyak ka, di ka naman kasali. Taga-kabilang section ka. Oo, wag kang pumunta sa section ng matatalino. Bawal ka nun. Ikaw naman, Adjong, ha? Sa kapag senador ka na, saka ka na umarte. Pero kung congressman ka lang, focus ka na lang sa problema ng distrito mo. Huwag mong pinoproblema, hindi mo problema, ha? Linis-linis muna ng bakuran bago ka sumisilip sa bakuran ng iba. Kung masama ang loob mo, nasasaktan ka sa mga napapanood mo, putang itapon mo lahat ng TV nyo sa bahay. Lahat ng cellphone mo, itapon mo, wag ka mag-Facebook, wag ka mag-YouTube. Para hindi mo naririnig yung mga batikos namin, ha? Wag kang maarte, hindi ka naman mukhang artista. Oh. Deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjojoke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Yan ha, speech. Oh, so malinaw. Sana naman, Adjong, at sana naman, Tore, natuto na kayo sa inyong nakaraan. O, wag epal pag di kasali. Okay? Wag epal pag di kasali. Pag di sinali, wag magagalit, magantay ng time to shine. Baka naman ipatawag nyo si Baka naman ipatawag nyo si Judge Santiago dahil sa statement niya na yan. O ikaw naman, Tore, baka gusto mo, demanda mo na rin to si Santiago ng sedition. Sampa mo na ng kaso to, sedition, bilis. Sedition, sige na. Putang na yun lang naman ang alam mo yung sampa eh. Suki ng sedition. Tangina, walang alam ikaso kundi sedition. Tangina niya, akala niya pag nagsampa siya ng kaso, lahat akala naman niya lahat mahanapan ng probable cause. Mukhang ingot. O siya, maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo.